Guys, dito pa lang tayo sa Whampoa going to Central. Mga Hello guys, good evening everyone. Nandito tayo ngayon sa bus. And guys, pauwi na kami. Dito kami galing sa Whampoa, Hongham. Tapos na po yung aming living rosary. Today is our statutory holiday. Dito sa Hong Kong ay kanilang National Day dito sa Hong Kong. So, pag National Day dito, yun din ang day off namin ng lahat. Tinatawag na statutory holiday. So, ayan guys, dahil mayroon tayong community, kaya dito kami ngayon sa church sa Hongham. Ayan guys, pauwi na gabi na, ako lang mag-isa. Bus guys. Solo ko yung bus. Ayan guys, ako lang mag-isa. Ayan. Yung kasama ko na, mga kasama ko sa baba. Double tick kasi po guys yung bus nila. So, nasa baba sila. So, ako naman dito sa taas isa. Solo flight guys. Ayan. Gabi na kami. Ano oras na? 7:30. Tamang-tama lang dating namin sa Central. 30 minutes yung takbo from here in Hongham. Ayan guys. Umikot lang tayo guys. Ayan. Ayan. Guys, ako lang dito mag-isa sa bus, sa taas pala. Sa baba yung mga kasamahan ko. Pareho kasi yung uwi namin. So, ako kasi dito sa taas. Dahil nga, mas gusto ko dito sa unahan, makapag-vlog ako. So, yan guys, ayan nyo, gabi na, ang oras na mag-alas 8 na. Kasi sa mga kasama namin, nag-iba, nag-MTR, depende kasi sa lugar. So, ako mas gusto ko yung bus. Bukod sa dire-diretso, hindi na kami maglakad, ay makapag-vlog ako. Sa MTR kasi, sa train, hindi. So, ayan guys, tingnan ninyo yung lugar ng Hong Kong. We're going to Central from Hongham. Ayan, so guys, gabi na, ganito yung buhay dito sa Hong Kong. Kaya guys, habang ako nandito sa bus, ay mag-check ako sa inyo guys, mag-marites tayo actually. Dito sa Hong Kong, napakasaya namin. Although, yung iba hindi naging mapalad sa mga amo, ilang buwan pa lang dito, lalo na sa mga kabataan na akala nila ay naglaro lang dito sa abroad, ay kunting kibot lang ng kanilang kalagayan, hindi na nila gusto, uwi na sila, kisyo yung amo nila bla bla bla, pag di maririnig mo yung mga reklamo ng bawat isa. Pero kung ikaw po ay may pangarap sa buhay, although hanggat hindi ka sinasaktan at nakakakain ka naman, okay lang yun, kasi hindi ka naman pumunta rito para maging senyorita o maghiga ka lamang. Of course, magtatrabaho ka. Bago ka nag-apply, alamin mo kung isa kang prinsesa doon, uupo ka o isa kang katulong, di po ba? Dalawa kasi ang bagay ng abroad. Ang mga kababayan nating OFW ay mayroong professional at mayroon namang ordinary like us, yung nasa bahay lang or katulong. So ito yung buhay namin. Handa sana kayo. Hindi naman kayo nag-apply as prinsesa, di po ba, o nasa opisina. So sa mga kabataan dito, makita mo o maririnig mo yung puro reklamo nila, kisyo, ganito yung amo nila, ganito mareklamo, ganito, gawin mo ito, gawin mo ganyan. Kasi ito naman talaga buhay ng isang katulong. Sana handa kayo doon. Kaya sa mga kabataan na gusto mag-abroad, isipin nyo muna kung ano yung inyong trabaho dito sa abroad. Kayo ba ay na opisina? Kayo ba ay katulong? Kailangan handa nyo yung sarili nyo. Ano bang buhay ng ano ba trabaho ng katulong? 'Di ba sa loob ng bahay, maglinis, maghugas ng plato, magsaing, magluto, maghugas ng kubita, magkutgod. Dito kasi sa Hong Kong with hugas car, maghugas ka ng sasakyan, maghatid sundo sa mga alaga. Sana sa mga bagay na 'yan kailangan niyo handa ang sarili niyo, hindi yung inggit ng kapitbahay niyo. Oy, si kapitbahay abroad, maraming pera. Abroad nga ako, pero wala sa isip niyo kung anong gusto niyo sa buhay
buhay nyo. So sa mga kabataan na nais mag-abroad, sana handa nyo ang sarili nyo kung ano ba talaga yung gusto nyo sa buhay nyo. Gusto nyo ba mga pangarap na makahon sa kahirapan, makatulong sa mga pamilya, sa ating mga magulang na naghirap sa atin ng para makapagtapos ng pag-aaral. Sana kayo dito kasi marami akong nakilala dito na meet, lalo na mga isa akong natulungan na kaibigan na kahit anong advice ko sa kanya, hindi siya makinig. Kisyo daw, amo niya bla bla bla, yung kasama niyang Pinay bla bla bla, may kisyo yung pagkain bla bla bla, kisyo napagod sa bla bla bla. Alam niyo, ako kasi malaki talaga, mahirap ako. Marami akong naranasan when I was sa Hong Kong, ay sa Saudi. Kasi 12 years ako sa Saudi, at hindi lang sa Saudi na trabawan ko, medyo naikot ko na ang Middle East actually. So, ang paghirap ay naranasan ko yun. Pero dahil mayroon pa akong pangarap sa buhay, makahon sa kahirapan, makatulong sa aking mga kapatid, ay lahat ginawa ko sabot na makakaya ko hanggat hindi man ako sinasaktan. Basta trabaho lang ako, may mapakain lang ako. Mayroong time na kunti lang pagkain, pero minsan mayroong natirang mga tira, hindi naman madumi yung kinakain ko yun, as long na ipakita kung ako'y interesado na makapag trabaho matapos ko aking kontrata, and then makapera, sapat na sa akin. So sa mga kabataan na puro pangarap, puro bulakbol, puro pasarap ng buhay, isipin yung hindi po masarap mag-abroad kung isa lang kayong domestic helper. So guys, sa mga kabataan, huwag kayong mag-abroad na utak nyo ay hindi naka-ready. Kasi sayang lang yung ginastos na inyong mga magulang, and then babalik pala kayo sa Pilipinas na walang sahod. Marami po dito, masakit nga sa tainga pakinggan na puro reklamo bla 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 bla. So akala nyo naman ako dito ay napakatagal ko na, since 2005 nandito na ako until 2024 nandito po ako. So success ako dito. Kailangan lang natin magtiis, magkapit kay Lord, kasi siya lang ang magbigay sa atin ng tagumpay. So guys, daldal na ako dito kasi ako lang talaga mag-isa dito sa loob ng bus, So ako lang yung mga kasamahan ko sa baba ay ito, may community kami kasi mas it's better na mayroon tayong community dito sa Hong Kong, para dito yung maligaw ng landas at kakapit tayo kay Lord. Of course, sa anytime gusto mo magbulakbol, whatever you want to go, makaalis ka, pero kailangan natin kumapit kay Lord. Siya lang ang gagabay sa atin sa bawat problema, sa bawat na pinagdaanan natin dito sa abroad, ay siya lamang ang makapagabay sa atin. So, kaya sa mga kababayan ko na gusto mag-abroad, kailangan nyo ng pag-isipang mabuti bago kayo mag-abroad, para hindi nyo pagsisisihan. Kailan handa kayo kung ano ang inyong pupuntahan. So guys, thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Pag panantilihin yung ipalong aking vlog, dahil wala pa akong ibang hinangad kundi makatulong sa mga kababayan natin sa Pilipinas, sa mga kababayan natin na deserving na tulungan, dahil alam ko maraming naghihirap dyan, lalong-lalo na sa ating mga matatanda na hindi na makatrabaho. Sana maging makatagumpay ako sa aking ninanais sa aking vlog. Pero dalawang isip pa kasi ako, dahil gusto ko man mag-for good, pero napakabait kasi ang aking employer. That's why talagang isip ko ay nahihinayang na iwanan ko sila. So ayan na guys, malapit na tayo sa ating uwian. Ayan. Pero kung sa mga kabataan ngayon na interesadong mag-abroad para makaahon sa kahirapan, dahil sa kakabakasyon ko lang sa Pilipinas, grabe, parang hindi ko alam paano nabubuhay yung mga kababayan natin na sahod ay barya, pero ang mga bilihin ay ginto. Parang nakakaawa isipin. Kung mga kababayan natin na walang pamilyang abroad, kawawa, parang feeling ko hirap na hirap sila. Kasi nakita ko kung gaano kamahal yung bigas, gaano kamahal yung mga bilihin, parang ang hirap i-budget yung sahod na 500 a day, or magkano yung 500 yung sahod, ay nakakaawa. Hindi lang yung lahat ng 500 ang kanilang monthly, ang kanilang araw. Actually marami dyan na hindi umabot sa 500 ang isang araw nila.
Okay guys, hanggang dito na lang ating vlog sa kakadaldal ko. I hope na may mapulutan kayong aral, lalong-lalo na sa mga kabataan na gusto mag-abroad para makatulong sa mga magulang. Mahalin po natin ating mga magulang kasi sila nagbigay buhay sa atin. Sana bigyan. Thank you for watching, and this is our trip in Macau, together my community in Hong Kong, and this is Boda in Hong Kong. Super gandang views and Whampoa, Hong Kong. Bagong dumaong sa lupa. Ito naman ang Cheung Chau Island. Dito lang yan sa Hong Kong. And dito naman ang amin first trip in China, Shenzhen, China mainland. Thank you for watching. Bye!